Hey, good afternoon. So nandito po tayo ngayon sa St. James the Apostle Parish Church dito sa Santiago City. Gumagawa po tayo ng Christmas tree and naglalagay ng mga Christmas lights para sa lighting ceremony tomorrow. Okay, gamit po natin yung boom truck. And then at the same time, nandito rin po yung ating bagong Grandia 2025 GL. So pakita ko po sa inyo yung interior naman niya. Mga saksakan for every location and kung ano pa yung mga lakad na doon. So mag-start po tayo rito sa front passenger side. Okay? So yung old Grandia po, meron pang pwedeng isang upuan dito sa middle, pero dito is wala na. Napalitan na po ito ng console box. Okay? So meron po tayong tray dito. Pwede natin ilagay, then buksan lang po rito, then nandito po yung kanyang compartment, and then pwede po ito ilagay dito para sa smaller items. Okay? Yan. Arms movable. Okay. Okay, dito. Okay. So, dashboard. Nandito po yung kanyang globe compartment. Dito po yung ating mga documents, manuals, and then airbag. Dito po yung kanyang isang cup holder. Dito po sa baba wala na. Okay. And then another cup holder po dito. Then meron tayong power outlet dito using cigarette lighter. Then ito po kanyang sun visor. Wala pong compartments for cards, and wala rin pong vanity mirror. And then meron siya dito sa may ng holder. Nandito po yung ating mga cards para sa RFID. Okay. And then dito po sa baba, ito yung kanyang tray ulit. Then dito po multi-purpose, pang magazine, dyaryo. Ay, mayroon pa pala doon. So ito po is multi-purpose compartment sa sigarilyo, coins, or anything. So pipindutin lang po rito. Okay. So yung rear cooler, yung fan sa likod, and then fan sa harap, and then thermostat control, and then yung ventilation louvers nya kung saan po natin gustong papuntahin, and then defogger, rear defogger, front. Okay. Okay, then dito sa door, power window switch, then open, and then another cup holder and multi-purpose tray, and then yung atin pong speaker. Okay. So one step. So yan po ang ating passenger door side front. So punta naman po tayo sa driver side. Okay. Okay, so driver side, start po tayo dito sa door, another compartment, and then bottle holder, and then yung ating switches for power window lock, lock, unlock, and then sa ating power windows. And then hindi ko pa po na-try ito, pero parang power side mirror open and close po yata ito. Then ito po, sorry, power side mirror switch. So kung saan nyo gustong dalhin, so left, back to neutral, then right, and then toggle switch po ito, left. Let's say nilagay nyo sa left, then left, right,
Pero right kailangan na po para mag-engage. Okay? And then dito po sa baba, meron siyang compartment dito. And this is the access po sa battery. Yung battery. So, unlock and then lock. Okay. Itong chair po niya, both purely all mechanical. So, meron siyang ito po yung sa kanyang back support, and then ito po is parang taas baba ng chair. So merong adjuster. Okay. Then dito sa may mga nakaabang po rito lalagyan ng switches. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then sa right side 1, 2, 3, 4, 5. So ang dami pong nakaabang na switches. So siguro po sa highest end ng model, which is a Super Grandia Elite, baka may mga functions po na nandito. Not sure po kung ano to. Hindi ko pa po nabasa yung manual. Okay. And then sa taas, ito naman po yung kanyang ilaw, door, dome. Pag ito po yung pinindot, dome, iilaw po lahat. So front, mid, and then rear. So pag off natin yung dome, then patay po. Kung ano lang yung kailangan nating ilaw. Okay. So ventilation louvers natin, then yung ating hazard, ating transmission select, and then ito po yung lalagyan ng susi para i-unlock kung battery dead siya. Pwede natin dalhin sa neutral. Ito po yata yung dadalhin yung susi. Okay. So manual susi po, walang push to start. And then yung ating steering wheel. Okay, left right sa calls, back, and then volume, speaker, mode, kanyang cruise control. Ito wala po. So siguro sa Elite model meron po ito. Okay. So far, and then ito yung kanyang handbrake. So far ito po yung sa harap. And then punta po tayo sa likod. Okay. Ito, pakita ko pala yung mga switches. So ito yung sa fuel tank, and then nandito po pala. So una yung fuel, and then sa engine bay, bonnet, boot. Okay. So punta po tayo dito sa kanyang likod. Oh, ba't mo pinayak? Okay, so dito mo sa likod, nakataas tong pinakadulong upuan. And ito po, meron tayong rear door light, rear dome light. And then dito po, kailangan tanggalin tong mga headrest pag isi-secure ito para hindi po siya tumama doon sa upuan sa likod. Okay, so ito po ang ating free na payong, and then early warning device. And then dito po yung ina-unlock using yung tie wrench para ibaba yung spare tire. Okay, so far yan po ang ating rear, wala pong masyado. And then ito yung kanyang handle para hilain at medyo mataas, and then ito po yung kanyang manual lock. Pwede nyo po siyang buksan from loob. Okay. And rear camera. Then punta lang po tayo dito sa loob.
So pagbungad po, makikita itong parang compartment dito. Nandito po yung kanyang recovery towing bolt. So dalawa po yan para sa kabilaan. Meron po yung tatanggalin kayong cover sa bumper, sa front bumper, para ilagay po ito. Dito po tayo maghihila for recovery. Okay, so mabalaho. Okay. And then dito naman po, ito ang ating view from mid seat. And then meron po tayong sariling control dito sa air conditioning sa likod. Pwede nating i-on off dito, and then yung fan speed and then yung temperature po. Ang temperature is controlled mainly galing sa harap. So wala po tayong temperature control dito. Siya is fan speed lang, saka on and off. Okay? Tapos meron siyang lagyan ng water bottle or drinks. And then ito po yung kanyang, maganda po rito, nilagyan na nila ng maraming saksakan. So napaka-convenient po sa mga travelers. And USB-C na rin po. Nasa modelo na siya. Okay? So okay, then punta po tayo sa third row seat. Anyway, ito po ang kanya, leather, and then gamusa po itong gitna. Ang ganda po. Kaya lang ang challenge sa ganitong kulay po, madaling madumihan. Lalo na po ito, gamusa type. So nung nagbiyahe kami, naglagay kami ng plastic sa likod na cargo, ang dumi pala ng plastic. So na mano po namin yung dumi. Yes, kuya. So sa third row seat, same po. Meron din ulit additional dalawang saksakan doon. Tingnan po natin kung meron din dito sa ibang area. Okay, so siguro po kuan din ito. So USB-C na rin. Sa harap po, sa driver side, sa ilalim ng hindi ko pa pala naipakita sa inyo. Pakita ko po muna. Okay. So nandito po yung access ng quad ng driver. So yung old USB and then cigarette lighter. So maglalagay na lang po tayo ng third party aftermarket parts na yung cigarette lighter na may mga charger na po siya. So dito sa harap, dalawa po ang access ng charger na using cigarette lighter. Dito po sa taas and sa baba. Pero sa likod po, puro USB-C na. So ito ang maganda. Hindi na natin kailangan maglagay ng lighter. So dito po sa passenger side, ito naman po yung kanyang upuan. So tinanggal ko po yung iba para maipakita ko yung original na seat. Kasi nung nilabas po sa kasa, nilagay na nila itong free na cover. So para lang po maipakita. Okay. So USB-C apat. And then meron din tayong center dome light. And then yung lalagyan natin ng cup holder, retractable cup holder. And then basket para sa kung anong ilalagay po natin dito normally sa biyahe, cellphone or kung ano man po yung mga barang-barang natin. And then may sabitan po dito. Okay? So far, yan po ang ating internal walk around ng ating Toyota Grandia GL 2025. Okay? So nakasakay na rin po tayo rito sa likod, dito sa third row seat, and hindi po siya ganun katagtag versus dun sa old design. Okay? So, ito po ang view from third row seat. And then from behind. Okay, may rear defogger po ito.
Okay, from second row seat. Okay. Salamat po. Okay. So dito naman po sa likod, pag inopen tong door, meron po siyang ilaw. Pero yung driver and passenger front, wala po siyang ilaw. So LED light po rito. Pakalaking bagay po yan pag akyat sa gabi. Okay? Salamat po.